na-homesick kami, so tumatakas kami ng madaling araw. Tumatalon kami sa bintana, tumatalon kami sa hagdan. Dati po akong A6, pero kinasal ako sa military, so I changed my visa to A3. Ayun, noong una dating po dito, so hindi namin alam na yung work namin is iba sa kontrata na pinirmahan namin. So as an A6 sa Pilipinas, ang sabi sa amin is tutugtog kami, tapos 3 set, tapos hindi namin alam na pagdating namin dito sa Korea, mag-i-entertain kami, gagawa ng alak, mag-i-entertain, tatabi sa customer. Matindi. Ang masasabi ko sa experience ko sobrang hirap kasi bawal kami lumabas. Lahat kami, mga babae sa bar, meron kaming hinihit na quota every month. So pag hindi mo nakuha yun, minsan wala kang off or food allowance. Parang doon kami pinupush na, oy, magtrabaho kayo para makakuha kayo ng benefits na gusto nyo, na makuha nyo yung gusto nyo. Ganun. So dumating sa time na homesick kami, so tumatakas kami ng madaling araw. Tumatalon kami sa bintana, tumatalon kami sa hagdan. Sa sobrang higpit, sa sobrang higpit nila. Oo, sobrang hirap. Kasi kami hindi namin expect at hindi namin alam yung trabaho talaga namin dito. So, hindi kami sanay ng mga dapat gawin. Especially nung unang-una dating ko dito, ang hirap mag-English. Kasi hindi ko naman expect na kailangan namin mag-entertain ng customer. So, ang karamihan ng mga customer na nai-entertain namin is puro American. Sa trabaho namin, kailangan namin magsalita syempre ng English. Tapos, yung boss namin, yung may-ari ng bar, pag hindi ka kumita sa isang gabi, pag hindi mo na-hit yung quota mo sa isang buwan, maraming consequences yun. Katulad ng hindi ka makakapag-day off. Tapos, limited yung food allowance mo. Noong una dating ko dito, masayang-masaya pa ako noon kasi ang nakalagay sa contract is 1.7 million won. Unang 2 months na dumating kami dito, wala kaming sahod. Wala lahat. So, kahit anong kailangan mo, kailangan mo mangutang sa promoter mo para magkaroon ka ng pambili ng mga personal na gamit mo. So, iba pa yung utang, iba pa yung ibabawas nila dun sa 2 months na yon. After 2 months, tsaka pa lang ako nag-sweldo. Pero ang ina-expect kong sweldo, hindi nasa kontrata. Ang natanggap ko lang is 650,000 won in a 1 month. Tapos, yung nasa contract na yun, syempre binasa ko. Halos lahat na nasa contract na yun, hindi nasunod. Kakanta lang kami, tapos ito yung ito yung sahod namin. Walang nasunod. Kaya one time, may dumating na immigration. So, ini-interview kami lahat on the spot. So, kailangan, before pa dumating yung immigration na yun, binibriefing na nila kami na, ganito yung sasabihin mo na lahat ng nasa contract mo, yun ang ginagawa mo. Kasi pag hindi, pati sila malilintikan. So, ang ginagawa namin, syempre, wala kami choice. Under nila kami. May dumating na promoter. So, tinatanong nila kami kung magkano yung sahod, ano yung trabaho namin. So, kung ano yung nasa contract, yun na sinasabi namin. Pero hindi yun yung totoong nangyayari. Isa yun sa mga bad experience talaga as E6. Dumating kasi ako dito 2019. So, yun yung kasagsagan ng COVID. Dumating sa point na lahat ng bar, lahat ng kahit restaurant, kinlose lahat yun. Nagtatrabaho kami kadalasan sa labas ng base ng mga army, American. So, lahat yun nang nag-COVID, nag-close. Ang ginawa ng promoter namin, dinala kami sa may Busan, yung Texas Street sa Busan. Alam ko marami nakakaalam nun. So, doon sa Busan na yun, literal na ang mga customer yung puro Koreans. Hindi ka pwedeng pumasok sa bar, sa loob ng bar. Kahit winter time yun winter time, naka-dress lang kami. Hindi ka pwedeng pumasok na wala kang dalang customer. So, ang gagawin mo, tatayo ka sa labas. Kung sinong dadaan dyan, kailangan ayain mo, mapapasok mo sa loob ng bar. Hanggat hindi ka nakakakuha ng customer, hindi ka makakapasok sa loob ng bar. Hindi ka makakaupo. Kailangan makakuha ka ng customer. Siguro, unang-una, makisama ng maayos. Respeto. Kasi, sa totoo lang, ang mga Koreans naman, sa kanila kasi business-minded sila. Business is business. Hanggat ginagawa mo yung trabaho mo ng maayos, walang problema sa kanila. Hanggat nire-respeto mo sila, walang problema sa kanila. Nung sa Pilipinas ako, nung nalaman kong pupunta ako ng Korea, ang unang-una na sa isip ko is magkakapera na ako ng madami. Pero
hindi pala. Before ako nagkaroon ng maraming pera, ang dami kong pinagdaan ng hirap. At hindi pala ganun kadali na porket nasa ibang bansa ka at kumikita ka ng Korean won, malaki na. Kung tutuusin, maliit Kasi kung iisipin mo yung expenses dito sa Korea, mahal pa rin. Tapos iba pa yung ipapadala mo sa Pilipinas. Kumbaga, yung ipon mo, minsan iniisip mo, nung nasa Pilipinas ako, iniisip ko, ganito, nakaplano lahat ng gagawin ko. So, 50% nasa ipon, 50% expenses, hindi yun nasunod. Hindi yun ang nangyari. Ayun, meron akong restaurant sa Pilipinas. Actually, pangalawang branch na to yung Bapas Lomi House. Ayan. Hi! Shout out. Ayan. Bapas Lomi House, and then meron na rin House and Lot. So far, so good naman. Pero ngayon kasi alam mo naman, war. So, tumaas lahat ng tumaas lahat ng bilihin. Pero okay lang, nakaka-survive. Sa akin kasi, hanggat kaya kong i-survive, iniisip ko kasi yung mga tao ko Kung mawawalan sila ng trabaho, mawawalan din sila ng kakainin. So, kahit na mahirap, minsan hindi bumabalik sa akin yung kita, iisipin ko yung mga taong nagtatrabaho para sa akin para, syempre, kumita din. Unang-una siguro, alamin nyo yung karapatan nyo. Kasi iba yung law ng Pilipinas sa Korea. So, unang-una siguro, alamin mo yung rights mo bilang trabahador and matutong makisama. Kasi expect na natin na pag nag-ibang bansa tayo, mahirap talaga. Hindi ganun kadali. Lakasan nyo yung physical, emotional. Kailangan may lakas ng loob. Tsaka, mag-pray. Wala kang ibang sasandalan Pag nasa ibang bansa ka, magkasakit ka man or what, wala kang ibang sasandalan kundi manalangin. Yes, yun lang may papayo ko. Of course. Unang-una, syempre, sa Panginoon. Kung ano yung narating ko ngayon o kung nasan ako ngayon, galing sa Kanya yun Guidance, galing sa Kanya. Sa pamilya ko, sa Binangon ng Rizal yan. Sa Bapas at sa'yo, syempre. Ibang level ng opportunity to. Thank you so much.